Nagpalitan po ng patutsyada ang Chinese Embassy at Department of National Defense kaugnay po sa issue ng mga inarestong Chinese workers sa isang planta sa bansa. Sa isang pahayag, iginiit po ng DND na hindi naman sagot ang mga inilalabas ng China laban kay Defense Secretary Gebo Chodoro, kundi mga tanong at rhetoric lamang ang mga ito. Giit ng ahensya, classic example daw yan ng pag-iwas at panlilinlang. Nagugat po ang pahayag ng DND matapos akusahan ng Chinese Embassy si Chodoro ng pambabaluktot sa katotohanan. Iginigit kasi ng embahada na iligal ang pag-aresto sa 69 na Chinese national sa iligal umanong steel plant sa Misamis Oriental noong Mayo. Ang panibagong sagutan kasunod ng pag-aresto daw sa higit 100 Pinoy sa China dahil naman daw sa iligal na pagtatrabaho doon at sa overstaying. Tinawag ni Chodoro na extortion at pang-blackmail ang ginagawa ng China. Oobligahin naman ng Senado ang DPWH na magsumite ng eksaktong coordinates ng mga flood control projects na pupondohan po sa susunod na taon. Aabot sa 107 billion pesos ang hinihinging pondo ng ahensya para sa iba't ibang flood control projects sa 2027. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, makatutulong ang pagtukoy sa eksaktong coordinates ng mga proyekto para maiwasan ang mga ghost projects, lalo na ang pagdoble ng pondo sa mga ito. Ire-require din daw ang feasibility study sa kada proyekto para matiyak na epektibo at magagamit talaga ang mga itatayong flood control projects. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na nag-resign ang dalawang undersecretary ng Department of Health o DOH na parehong nahaharap sa patong-patong na mga reklamo sa ombudsman. Kabilang po dyan si dating USEC Randy Escolango at Dr. Glenn Matthew Bagaw. Walang inilabas sa detalye ang palasyo kaugnay po ng kanilang pagbibitiw. Sa Escolango, gaya ni dating Health Secretary Herbosa ay nahaharap din sa reklamong graft at grave misconduct na inihain po ng grupo ng mga concerned employees ng DOH. Base sa reklamo, illegal daw ang pagkakatalaga kay Escolango at ang pagkakadawit nito sa umano'y close procurement scheme ng ahensya. Si Bagaw naman ay nahaharap sa reklamong graft at administrative complaints. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.